Alright, huling linggo ng January. My God, kamusta na po ang lahat? Ako po si Lord De Vera. Despite the challenges, there are many things and moments to celebrate. Bakit hindi positive ang i-highlight? Tulad natin dito lagi sa Afternoon Delight. Alright, ang tita Denise natin ay may side hustle. Spelling noon, racket. Kaya naman makakasama natin muli. Hanggang alas 3 ang current co-host ng Play-by-Play, Binibining Pauline Versosa. Hi, Pauline. Lord. Good afternoon. And Misa kita. ha, oo naman ako rin. Belated Happy New Year sa'yo. Kasi first Belated time ko. Happy New Year. Oo, belated First Happy time ko magsisit in this 2025. Oh my God, oo nga, Happy New Year at Kwang Hei Fat Sai. Ayun. Happy Advance Chinese naman. New Year. Parang nangangayayat ka ngayon. Pansin ko. Ganun ba? Kinapakain ka ba ni Andre? Wala na kasi ako sa umaga eh. Hindi na ako nakakain. Ganun ba yun? Ayun. Dahil pero dyan. Happy Chinese New Year. O kaya dahil dyan, ang daming handa ah. Para sa'yo to. Oy, Tikoy. Ay, thank you nga pala sa Eng Bitin. Tama ba? Yes, oo. Kay ang ating Kuya Jeric Chua. Okay. Ang, Thank you so much. Siya ang Vice President for Operations ng Eng Bitin Chinese Daily. Oh, yung mga tikoy natin pala dito. Ayan, the light of the day natin because it is the week nga po of Chinese New Year. Our featured delight of the day is tikoy. Pati meron na rin po tayong siopaw. Para may at makain daw hopya. tayo. Oo. Hanggang ngayon ba yung mga tikoy kailangan pa rin i-fry? Yes. O, tinanong ko nga rin yan kanina kung pwede ba kainin yan straight from Ka na. Hindi daw. Hindi. Lungkot naman. Pero meron yung nabibili yung mga tikoy rolls. Parang ito yata. Hopya ata to eh. Ano ba yan? Tikoy roll. Tikoy Pero roll. peanut, pwede mo Ayan. kainin to. Wait, ang kagandahan sa NBT, nag-i-innovate sila palagi. So, yung siopaw, ay yung siomay, ay, ilan tumama. Yung hopya, nakita ko kasi kita yan. Yung hopya ay hindi lang simpleng hopya. Yung tikoy, hindi lang simpleng tikoy. Meron silang dulce de leche flavor. Oh, nagulat ako kanina. Ang dami na palang flavor. So, Yes. merong strawberry, merong mango, dulce de leche, Sweet corn. sweet corn, and ano ba ito? Muscovado. Alright. Meron pa ang strawberry na banggit. Ay, alin dyan ang itatry mo? Gusto mo itry? Lahat. Pero Lahat? iuhuli ko yung muscovado kasi para sugar lang yun, di ba? Yes. Parang interesting yung dulce de leche. Actually, tama ka dyan. May isa pa, pero na kay Sir Alvin Maanyo napunta. Oo. Si Sir. Coffee. Coffee tikoy. Coffee tikoy, oo. Eh, parang gusto ko tikman yan since mahilig ako sa kape. Oo nga pala, no? Dapat pala sinecure kita ng ganun. Actually, pero yung parang mocha, meron silang parang mochaccino flavor din. Yun. In-introduce sila dati, pero that's way ahead na nauso yung mga coffee-coffee ngayon. So, kailangan nilang ibalik daw ulit kasi. Alam mo pala, ang July, last year, Tita Pao, was National Hopya Day. Okay. Oo, July. Tanong mo ba't July? Bakit July? Yun lang available ang schedule sa MOA. So, yun na rin yung naging day for hopya. Walang dahilan kasi ang tagal-tagal na ng hopya, mahirap why i-tradisyon. not? No? You start a tradition. Yun ang available sa MOA. Pero ito, Tito Lord, na-try mo na ba yung usong food crawl Nako. sa Binondo? Bago pa nauso yung mga crawl-crawl na yan, Sabi ko matagal na lang nga, ako kumakain dyan. Ikaw ba ay nagpupunta kayo? Hindi ko pa na-try yung food crawl, pero dati nung bata kami, dinadala kami ng daddy ko doon. Kain kami sa Estero. Buhay pa siya. Binondo yun, di ba? Yes, buhay na buhay pa siya. Anong, kumain ka ng frog's legs? Ay, hindi. Yung kinain namin doon, yung mga fried rice, Yes. yung may mga shrimp doon eh. Tapos Ang mga... bango, no? Oo. Yeah, that's the charm of it eh. Yeah. Minsan, buti nga luminis na yun eh. Luminis na. Nung bata ako talaga may mga lumulutang doon na kung ano-ano. At kasama talaga siya doon sa charm. So, dapat titingin ka na lang pag ano, no? Alam mo, may titip ako sa'yo, tita. Konting-konting lakad na lang, likod doon, pasukan ang tunay na beef house. Maraming beef parts na hindi pa tayo alam na ang sarap pala nito. Talaga. Pati yung mga Baka kasama soup. yan sa food crawl. Dapat, ay nako, hindi Kasama ba hindi yan? sapat ang isang araw kung gusto mong tikman lahat. Pero merong mga essentials, ano? At may marami nag-o-organize sa social media.
ng mga food crawl na yan. Yes, oo, nauso na rin kasi yan sa TikTok, 'di ba? Yung feature nila. I think mga parang restaurant hopping na rin yan Ito nakakabusog. Uy, maganda gawa kayo ng feature. Punta kayo doon. Meron, naalala ko, last year, si Ivan Tarinque. Gumawa. Nag-cover nung parang parid yata. At muntik pa nga siya madapa Oh my God siya. Oh my God! Pero the most elegant way naman, oh my God ni Ivan Tarinque. Pero kanina itong NBT, kung yung tikoy nila napakaraming flavor, napakarami ding bagong flavors ang kanilang hopya. Oo nga, bakit wala tayong hopya today? Akala ko meron. Sorry, naubos naman yung sisig hopya Masarap? Masarap. Sisig hopya? Nung una napaisip ako pero wow, this actually makes sense. Okay. Galing. Try nga yan. May sisig hopya, ano ba yung mga bago? May strawberry din. Oo. Sila yung nagpauso actually, Tita Di, ng tawag dito, sugar-free Ayun. na hopya. Kasi, Para sa mga health conscious. at hindi lang yan, para sa mga matatanda. Para sa marami nating kababayan kasi na may edad na, comfort food nila yung hopya. It's a snack of their childhood. Oo, tama yan. Actually, yung mother din ni Andre, yung partner ko, nasa US kasi siya, tuwing may papadala, lagi siyang nagre-request nga ng Yan hopya. mismo. At yung Hinahanap packaging, nila yung hopya. innovation nila yung plastic packaging. Kasi naalala mo, once upon a time, di ko lang kung inabot mo, Tita Pao, ang hopya nun ay nakabalot sa papel. Hindi ko na inabot, Naabutan ko naman. Oo, yung dumidikit-dikit pa sa hopya, tapos hindi mo na matanggal. Kainin mo na lang yung papel. Tinanong ko si Jeric, yun ba ay may kinalaman sa lasa ng pagkain? Wala daw. Okay. Even yung tikoy once upon a time, makita mo. Ito pa, pasintabi sa mga kumakain ng amag. Pero minsan kasi may mga amag-amag pa noong araw. So, pero makita mo silyado to ngayon. At yung itsura nila, yung dati kasi parang kala mo, pag pinagtabi mo sila, hindi ka marunong magbasa ng Mandarin. Yes. Hindi mo alam kung brake fluid ba yung kakainin mo o tikoy. Grabe ka naman. Ito mukhang pagkain talaga. Ganyan dati. Seryoso nga. Pero ito may tanong ako Tuwing Chinese New Year lang ba pwede kumain ng tikoy? Bakit ito lang yung time na pwede tayong parang, tikoy, di ba? Nabibili Wala ba kasi siya? namimigat. After January o I think after meron Chinese siya. New Year. You can eat Mahilig it ka ba sa year-round. tikoy? Ako mahilig ako. Pero for some reason nga, tuwing Chinese New Year lang namin siya kinakain. Oo. Pero may mga ganito, yung mga tikoy rolls, Oo. Pero iba pa rin kasi yung, di ba, yung OG, yung fry mo, tapos may egg. Yeah, parang Oo, lechon. masarap. Hindi pwede yung maliliit-liit. Oo. Pero sana may mag-innovate na pwede mo na siyang kainin. O yung from the box. Tsaka kailangan ba i-fry lang? Hindi ba pwedeng naka-steam din? Mga ganyan. Ay, try mo. Gusto mo tikman ngayon. Baka pwede. Demand ka natin si Jerry. Nakasulat ba rito, cook first? Meron, oo. Made with meron real din yan. milk. Wala naman eh. Wala ba? O sige, habang tinatry mo yan, ito, isang very happy birthday, of course, kay Pops J. Taruk. O yun, Pinagdiwang po niya yung kanyang kaarawan kahapon, Sunday. Pala. Happy birthday, Sir J. Gusto mo puntahan natin siya mamaya sa gallery niya dyan? Sa Ay, Brixton? wow. Ngayon ba? Meron siyang exhibit ngayon? Ongoing exhibit, pero pwede naman magpa-order ng, I think, wine doon sa baba. Ay, wow. Yun. O, Parang pwede, J. Taruk. pwede. Happy birthday. Oo, si J. Taruk yung laging namumulit sa akin eh. Bakit? Magmotor ka na. Oo nga, oo. Sabi ko, magmamotor ako, bibigyan mo ako ng motor. Ang alam ko lang nagpapamotor dito ay si Bots. Grabe naman yung kondisyon naman kasi motor Saka si talaga Rema. kailangan siya Si Rema. O, kanina ko lang nalaman Yun yun. ang tunay na pagmamahal. First level, date. Oo. Direct Second. Joey Reyes yung nagsabi nito eh. Date mo na sa Jollibee. Okay. Second level, date. So medyo level up. Kenny Rogers. Okay. Para medyo social na ng konti. Third date, Kenny Rogers pa rin na may posibilidad raw ng Adidas. Wow. Oo. Fourth level, pa-level. medyo tunay na pag-ibig na yan, motor. Motor agad? Dun sa fourth level? Fourth date ba to? Hindi, baka ano yung ba Rusi lang na motor. Yung mga medyo ano pa. Grabe naman talaga yung mga nagpapamotor dyan. Sana all. J. Taruk, magpamotor ka naman sa akin. Sana all. Pangit-pangit. Para kapag magmotor ka, kailangan magpamotor pala si Pops J.
Oo, pero mamahalin yung mga motor kasi niyan eh. Oo naman. Oo, pero tatanggapin kay Vespa niya kung bibigay niya sa akin. Si Andre ba nagmamotor? Hindi. Gusto niya, pero sabi ko wag mo na. Gusto niya, pero baka gusto niya ng sakit ng katawan. Akala ko Ayun. pinasasabi. Oo. Delikado Wag. delikado. Oo, mag-ano na lang siya kamo. If you're not experienced ha, pero if you're into it naman, why not? Yung dad ko nagmamotor. So, Pero yung mga yun, yung mga sasamahan ni Andre, mga ano yan eh, mga nagko-cross country, yes. mga Oo. umaakyat. Lahat sila mga mukhang artista. Yan. Mga PBA players, marami na rin. PBA players, mga artista mismo, mga models. Hindi natin alam, baka minsan iniiwan nila sa isang lugar, may mga kamukha silang mga iniiwan doon. Diba? May kamukha si Jay Tarok sa wag. Okay, at kung nasa Binondo, Maynila, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, nasa Thailand naman, ang pinakamalaki. Nakapunta ako dito. At abalang-abala na rin doon ang lahat para sa pagpasok ng Lunar New Year para bigyan ng mukhang balita. Wow! Ito ang Mobile Journal, Yeda Pascual. Welcome to the biggest Chinatown in the world. Samahan niyo akong libutin ang Yawarat dito sa Bangkok, Thailand. Kung sa Pinas mayroon tayong Binondo, dito naman sa Bangkok, Yawarat ang tawag sa kanilang Chinatown. Ang best time na pumunta dito, alas 6 pasado ng gabi, dahil buhay na buhay ang nightlife. Samot-sari ang pupwedeng gawin dito. Unang-una na dyan ay mag-food trip. Mayroong mga street food stalls at restaurants na pwede niyong subukan depende sa inyong trip. Ang mga pagkain, authentic Thai at Chinese cuisine. At hindi rin mawawala yung mga exotic food kung saan kilala ang Bangkok. Tulad nitong mga fried insects, uod, octopus, at pwede rin na magpaluto ng mga fresh seafood. Kung bet nyo naman na mag-shopping, mamili ng mga pasalubong, at magpa-Thai massage, marami dito. Dito sa Yawarat, kaliwat kanan yung mga tindahan na inyong makikita. Merong mga kainan, merong mga tusok-tusok, merong mga inuman, merong tindahan ng mga prutas, at syempre, hindi mawawala yung mga pampaswerte ngayong Chinese New Year. Hindi lang mga local Thai o Asian sa mga nakasalubong ko sa pag-iikot dito. Mayroon ding mga from western countries pa na gustong subukan ang kultura ng Thailand. Tulad na lang nitong tatlong magkaibigan na taga Switzerland. Yeah, we heard good things about that we can have fun here, eating good food, drinks, a lot of shopping, so that's the reason why we're here. I love it here. It's really fancy. I love the people here. It's a lot going on, more than in Switzerland. It's really different. We're probably gonna grab some drinks and having a good night, having fun, and that's the plan. Siyempre may mga kababayan din tayong nakilala dito. Ang magkaibigang Prince at Angel na 2 taon na raw na hindi nagkikita, piniling sa Bangkok magbanding. Napili namin pumunta dito kasi parang ito yung mas malapit. Kasi sa akin, galing akong Singapore, siya naman galing siyang Pinas from London. So, ayun, parang halfway na lang. Gumalagala, kumain ng ng exotic foods, mag-shopping. Mag-relax, massage. Ikaw naman. Magpa-massage after nito. Try na namin. Try namin yung ano ba yung tinry natin? Parang uod. Yung mga sa uod na approach. maliliit. Tapos tatry sana namin yung jumping shrimp. Para sa mga nagbabalak mag-travel sa Bangkok, ilagay nyo sa listahan itong Bangkok's Chinatown na Yawarat. Mas visit ito, lalo pa kung nais nyong ma-experience ang kanilang traditional markets at mayamang kultura. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Nako, Tita Pau. Parang maganda pumunta dyan ah. Oh, ikaw, natikman mo na ba yung uod na sinasabi nila? Uod, para siyang larva eh. Larva. Oo. Masarap naman. Na-try mo. Sabihin na lang natin na parang yun, pati yung mga crickets at iba pang mga creatures na hindi ko na maintindihan kasi parang naparami yata yung tinagay sa akin ng kaibigan ko. Pero ang isang magandang ano dyan sa Chinatown sa Thailand. Bangkok, Oo. yung double usage ng mga lugar. Halimbawa, yung, I think, same night yata, yung tropa ko na nakabasyo doon, niyaya niya akong uminom sa isang lugar
Sa Chinatown, pinutuan namin, isipan mo para kang pumunta sa may Araneta Avenue. Oo. Sa Banawe, yung mga tindahan ng mga auto parts. Yes. So, auto shop talaga pinasukan namin sa baba. Pero pag akyat mo sa taas, andun pa rin display ng mga screw, ng mga wire, kung ano-ano. Pero ginawa nilang, may DJ booth doon. Wow. At may nagsiset up ng bar. So parang, isipin mo na inilawang maganda yung mga auto shops o auto repair shops. Nagkaroon tuloy ng character, hindi siya parang the usual bar. Yes. So ang galing, sa umaga, balik siya sa pagiging auto shop siya. Galing. Sana gawin dito yun, no? Para may mga character kasi. Oo. Pero ang ganda ng report ni Yeda, no? Si Yeda, sana baka naman may mauwi kang ano dyan mula sa Chinatown na matikman din namin dito. Ako, 8.5 lang Or sapatos, iba. Pagkain yung sinasabi ko Sa Pratunam, maraming sapatos doon. Pratunam. All right. At this point, let's see some stories on the social media this Monday. Well, first up, there's U.S. President Donald Trump's shift in policies that is impacting the world. We have a couple of stories on this from the Associated Press. The first, White House says Colombia agrees to take deported migrants after the Trump tariff showdown. And second, there's also the State Department freezing new funding for nearly all U.S. aid programs worldwide. So ayan na nga, no? We're starting to feel na yung changes dito sa pag-upo na nga ni Trump as a new president of the United States. New policies. Medyo kinakabahan yung ibang mga ekonomista, ha? Kasi yung mga tariff na ganyan, alam natin ang idea niyan ay, dalawa yung purpose. Yung isa, of course, ay para mapilitan na yung ibang mga kumpanya na talagang ilipat o ibalik sa Amerika yung kanilang manufacturing. Correct. Ngayon kasi naka-outsource kasi mas mura labor sa labas eh. No? So ito para mapilitan na bumalik. Pero hindi siya ganun kasimple. Ang nangyayari niyan, of course, hindi lang naman yung simple mga exporters ang magbabayad sa additional tariff. And you have to remember, yung dalawang kapitbahay niya, ang Canada at Mexico, ang second and third na pinakamalalaking trading naka-trade niya, of course, next to China. Ang magsasuffer pa rin dito ay yung consumer. Oo nga eh. Kasi kanino mo ipapasa yung added cost kung ikaw exporter? Hindi naman sasagutin ng gobyerno yan, di ba? So meron pa nga this absurd idea na parang parang external revenue na service, no? Pero again, hindi ganun kasi kasimple ang geopolitics at lahat ito ultimately will boil down, maapektuhan yung consumer. Where this all started, parang kasi nireject ba? Tama ba? Hindi pinayagan na mag-land yung plane nga carrying the deported migrants back to Colombia. So doon parang nagtalo yung administration ni Trump pati the government of Colombia. And dahil dyan, tinaas na nga ni Trump yung tariffs on imports. Oo. Muntik na. Mukhang nagkaanuhan na kasi yung 25% hindi yun mura, no? Yes. At, parang mag-50% pa ba? Isa sa mga major exports kasi halimbawa ng Colombia sa Amerika is coffee. Fine Colombian coffee, lalong-lalo na, no? At of course, magsasuffer pa rin yan yung public. Pero nung una kasi parang pumapalag pa itong tinawag pa niyang socialist, yung presidente ng Colombia, no? Ito, sumagot, pumalag, pero mukhang nagkapayagan na rin kasi supposedly, may criminal records itong mga binabalik. Yes. At may mga Pinoy din, nasa, ilan na ba to? 24 na nakaset so far na mga ipapadeport ng mga Pinoy. Pero, in the words of our ambassador, hindi naman daw serious yung mga yung offenses. Oo. Yeah. Paano kaya? Hindi masyadong nilinaw eh. Oo nga eh. We will have to check. Pero I remember seeing a report before that when they target all these illegal migrants, hindi naman daw nila target yung mga offenses like DUI or mga traffic violations. So I guess something more serious than that. But tinanong ko nga rin, si Yusek De Vega, marami bang kriminal na Pinoy sa US? Hindi rin naman niya masagot nung time na yun. So we'll have to see.
kung ano talaga yung 24 na yan na set to be deported. Minsan makulay sumagot yan si Yusek. Oo nga eh. Makulay sumagot at sabi niya, merong ano naman daw na kahit hindi pa completely legit yung mga dokumento, kung ikaw naman daw ay recognize na productive at mag-add sa labor force ng ano, ay hayaan ka naman daw. Pero mabuti sana kung ganun kasimple yun. Ang interesting kasi dito ay, joke ng iba, is Trump trying to get his wife deported. Oo, pero magugulat si ka, Melania. malaki doon sa mga, malaking chunk ng mga immigrants, ano, yung nakakuha na, ang bumoto para kay Trump. Kasi ang paniwala na pinapangako lang naman ni Trump ay ipapadeport lang naman niya yung mga hindi ka nais-nais na mga immigrants, mga ganyan. So, malinaw naman sa mga nag-migrate na, wala naman pala tayo dapat ikatakot eh. Ganun. Tingnan natin. Pero, again, record sa isa sa mga pinakamaraming pinirmahan na executive orders on the first day, itong lolo mo. Oo, Trump 2.0, and not just that, yung mga foreign aid, no, na freeze nga as of now. And maraming mga, of course, humanitarian officials are questioning this. They're quite disappointed kasi marami rin nang natutulungan. Actually, or apparently, US provides the most foreign aid among any other country in the world. So parang $60 billion back in 2023 yan ang binibigyan nilang aid globally. Parang hindi siya magandang, kumaga parang soft power projection. Kasi yung supposedly, okay sabihin natin, alam ba, yung Peace Corps, no? Yes. Supposedly yung mga pag-support sa mga foundation, supposedly, merong, kumbaga, underhanded, hindi man, meron siyang parang PR with the intent na parang makuha on their side. Na nagsimula ng Cold War kasi para kahit paano makita nila na dito kayo pumanig. Ito yung nagagawa ng free world para sa inyo. Pero ngayon, kung masastop yan, medyo dahil ba wala na silang pera, may ano hindi dapat kasi parang lumalabas, you're not projecting yourself to be a good neighbor. At supposedly ang Amerika ang the world's policeman, medyo yung ibang mga kumbaga come on na para pumanig ka sa policeman ay tigil mo. Parang sa NATO din eh. Ito pang aid, maano ko ba to eh. Mapapalusot pa rin sa NATO. Nasabi, sinisingil lahat ng mga NATO allies na hindi kayo nagbabayad, hindi kayo sumusunod sa kasunduan, puro kami lagi. Singilin ko kayo dyan. So, yung iba, bravo Trump. It's time na masabihan niya mga yan. Tingnan natin. And questionable as of now. No? So, tingnan pa natin yung mga future policies na gagawin ni Trump as he is now the newest president of the United States. Pero ito, move on po tayo. There's an interesting piece on the Philippine Star via Philstar Tech. And it's about clout chasing and airing out issues online. And for the clout. For the clout daw. Clout, okay. Bakit nga ba clout chasers ang tawag sa kanila? Clout chasers. So actually, ito yung mga mga influencers or yung mga tao na nagtatry sumikat online by doing things na siguro magva-viral sila. Pwedeng mag-collab sila, gumawa sila ng idea na for the clout, yun nga, for the popularity, for the fame. Malapit-lapit sa edad mo itong mga to, no? Ano ba, meron ba yung mga go-to sila, alam ko yung mga pranks, mga ganyan, di ba? Pranks, oo. Maraming sumisikat dyan. Yes. Pa-pranks muna, tapos they move on to other endeavors. Ano pa? Ito, recently, di ba, napag-usapan na rin sa balita, yung babae na nag-rant siya online or nag-post siya online na sumakay siya ng Grab. Tapos, allegedly, ay nag-masturbate daw yung Grab driver. So, she went to Facebook and wrote a whole post about it, posting the driver's name, yung kanyang picture, and sumagot yung driver, dinipensa niya yung sarili niya na hindi naman daw yun nangyari. So, yung ibang mga tao, sinasabi, ito naman si ate, baka naman for the clout chasing, hindi man lang niya muna chinek kung talaga bang yun yung case. Diba? Parang she immediately went online and accused the driver of doing something malicious. Ano ginagawa ng driver?
self-pleasuring, lumalabas. Daw. Pero oo. dinipensa niya yung sarili Hindi pa niya, naman hindi daw. batas yung ni Risa Ontiveros sa joke lang. Joke lang. Oo. Hindi. Pero syempre, kung babae naman kasi, di ba, maybe she was protecting herself. Yeah, oo naman. Harassment yun. Oo, harassment yun. Pero yung una kasi nag-sorry daw agad yung driver. Parang nagsosorry ng pagkaupo pa lang. Supposedly, yung pinagsuspetsahan nila na gumagawa ng ganun, may pala siya, may hypertension. Parang Tama ganun, ba? Kaya yes. parang nag-hyperventilate Parang kakakain lang daw niya, busog daw siya. So, I guess hinihimas niya yung tiyan niya or something. Kasi we all don't throughout know. isang kamay lang ginagamit pang drive nitong lalaking to. Hindi natin alam, Pero yung social media account itong supposedly na nag-post ay niya, Tama ba? Sinarado niya muna? Oo, parang tinake down niya yung post. Dinelete daw niya eh. Tinake down lang yung post. Dahil siya ba binabash? Because of bashing online. So, marami kasing... kasi ito nga driver, di ba? Dinepensa niya yung sarili niya eh. Talagang nag-post din siya, kinounter niya yung statements ng babae. And I guess people now are also very... Ano ba tawag doon? Yung matalino naman tayo eh. So we can see, hindi naman yung porket ito, merong nakaras daw, doon na tayo kakampi sa biktima. So, they were able to see both sides and I guess maraming hate na natanggap itong Pero babae. what a really interesting way na para maka-gain ka ng followers or simpatya or makakuha ka ng clout. O parang, influencer ka nga eh. Pero di ba, sa bagay may mga ganyan. Kailangan mas responsible na tayo online. Hindi lang din pwede, di ba, yung you tarnish someone's name, mag-accuse ka. Oo. Kailangan very responsible. Yung iba talagang matyaga, gumagawa sila. Yung iba naglalaban ng bus. Naglalaban ng bus? Oo. Anong naglalaban May ng bus? naglalaban ng bus. Okay. Pakita ko siya mamaya. Although, sikat na siya ngayon. Pero yun ang entry point niya. Kaya siya nakakuha ng, isa sa mga pinaka-most viewed na YouTubers. Yes. Yung ate natin na yun. Pero meron yung kinote actually sa article na to, yung naalala mo yung nagpatattoo sa ulo niya nung... Ay, oo, tama. Oo. Takoyaki. Oo. Yun. Yung example ng cloud chasing. Kasi ano lang pala yun, scripted. Scripted. Yes. Pero marami nagbigay, di ba? Oo, maraming tulong. Naka 100,000 siya na 100,000. price doon. Okay, moving so, on. Again, social media, use responsibly, di ba? Use responsibly. Ayan. Alright. Do not weaponize. Tama yun. Maglaba kayo ng bus para Sige, ito po. On Reuters, New Yorkers may be allowed to use paid sick leave to look gusto mo yan, after pets. Oo, gustong-gusto ko to. Sana all. Sana meron din dito sa Pilipinas. Nako. So, there's a new Yorkers yan, being pushed, no? Na New Yorkers will be allowed to use their sick leaves to take care of their pets. Kumbaga magiging valid reason na siya. Hindi kailangan siguro yung mga medical certificate pa na yan. Patunayan mo, may sakit ka. Pero kung sa New York yan, hindi pa medyo mayayaman lang mga pets sa New York. Oo. Mga, baka na nasa mga taga-Manhattan yun. Yeah, but I read this article and they defended it or they explained because it also helps with your well-being, di ba? Yung very therapeutic kasi when you also have pets or animals, so it helps with your, I guess, clearing your mind and just being in a right headspace to Medyo work. mahirap lang ipaintindi. Kunyari, kung yung katrabaho mo or yung boss mo ay hindi pet owner. Hindi pet lover, yeah. O parang hindi lang ma-figure. Grabe naman yung pusa lang, hindi siya makapasok. Pero iba na ngayon kasi 'di ba, pets are like 'di ba, yung mga millennials nga daw, paunti na ng paunti yung mga nagkakaanak because they prefer having pets. So that's like their children. O at least yung pets mo paglaki nila ay at least yung pets mo pareho lang, hindi ka maalagaan ng pagtanda. Di only Aalagaan mo sila ng alaga. Wala kayong anak. Sino mag-aalaga sa inyo pagtanda ninyo? Wag po kayong mag-alala, tita. Meron po akong insurance. At may specific na nurse na mag-aalaga sa akin. Si Shirley. Gusto yung makita yung picture ni Shirley? Mga ganyan. Diba? Yun lang pala habol nila. No? Sino mag-aalaga sa inyo? Yun pala ang ano nila. Di valid naman din yun.
Ako, wala pa kasi akong anak, no? So, nisip ko rin, sino mag-aalaga kaya sa akin pagtanda? Si Bruno. Si Bruno. Oh, sa insurance mo, piliin mo yon. Oh, Bruno. Makita mo yung masil-masal na si Bruno. Oh, gusto ko yung tumutulak sa akin, pag naagano na ako, si Shirley. Shirley. Okay. Pag nakita ng mga kaibigan ko si Shirley. Good job. You the man. Okay, meantime, a high school student is making waves literally and figuratively. Sa murang edad, naka-imbento lang naman siya ng drone para makatulong na ito. Bravo, protektahan ng marine life. Narito ang report ni Mobile Journal, Amy Atienza. Isang Pinay ang making waves sa kanyang imbensyon na makatutulong sa ating freshwater environment. Mainit na usapin ang sunod-sunod na underwater drone na nakikita sa mga katubigan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayon. May hinala kasi na ginagamit ito ng umano'y foreign power para magmanman sa bansa. And without naming any foreign power, these incidents are not happening in isolation. All of these seem to point to a pattern of a foreign power trying to know more information about the country. Pero iba itong ginawa ng first-year high school student na si Zarina Luis Adriano. Ito ay ang Aerator Unmanned Surface Vehicle, aka aquatic drone. Solar-powered ito at dun pa lang, eco-friendly na. Heto pa, nakakabawas dito sa oxygen depletion, partikular sa mga freshwater gaya ng sapa at karamihan sa mga lawa. Kapag kinukulang kasi sa oxygen ng tubig, nangangamatay ang mga isda. Bagay na palagi umanong problema sa bayan ni Luis sa San Luis, Isabela. I was really worried about the fish in our local pond due to the climate change and the rising of water temperature. They seem to be struggling, and I learned that sometimes they don't get enough oxygen in the water. Favorite daw talaga ni Luis ang biology at nagsimula raw itong drone bilang school project noong nakaraang taon. Kaya naman, naisipan niyang ipagpatuloy ito kasama ang kanyang ama. Kasi nasa designing ako ng mga ng marine and offshore. Siguro yun na lang siguro na itulong ko sa kanya dun sa idea niya. Hindi pa man aktwal na nagagamit pero ayon sa testing na ginawa ni Luis, tumatagal ang drone na ito ng 8 oras. Ito pa raw ang strengths niyan. Offers several advantages over traditional aeration methods. It can access hard-to-reach areas of the pond that might be difficult or impossible for traditional aerators to reach. It can cover a larger area more quickly and efficiently, ensuring that more of the water receives adequate oxygen through the use of bubble curtain technology. All it takes are skills and passion. At tiyak na tulad ni Luis, ang ideya mo makagagawa ng malaking pagbabago. Mobile Journal, Amy Atienza po. Hatid ang mukha ng balita. Alright, meantime, it's day 2 of the wake of Gloria Romero, who died over the weekend at the age of 91. And as expected, there was much outpouring of grief. Alright, News 5 correspondent Brian Basa has the story. Lola Loleng sa Tanging Yaman, Lola Magda sa Magnifico, Tita Minerva sa Palibhasa Lalaki. Ilan lang yan sa mga natatanging karakter na ginampanan ni Miss Gloria Romero. Pero ang pinakamahalagang naging papel daw niya ang pagiging ina at lola. Lahat kasi mama ko siya. Sorry. I'm sorry. Mama ko siya. Malapit kami. We're really close. Para kaming, I tell her everything. Pumanaw si Romero sa edad na 91. Sa unang gabi ng lamay para sa kanya nitong linggo, dagsa agad ang mga bumisita. Lahat sila inalala ang higit 7 dekadang ambag ni Romero sa pelikula at telebisyon. This is a big loss to the industry, a big loss to the movie world. Tita Glo will be missed by the industry. I'm so honored
na talagang nakasama ko siya sa isang taping na gano'n. Nakakalungkot, pero alam ni Tita Glo na mahal ko siya at gano'n din siya sa akin. She is really the queen of Philippine cinema. Sunod-sunod din ang post sa social media ng mga nakatrabahong nakikidalamhati, maging mga tribute mula sa mga netizen at film enthusiast. Alright, ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa mga naiwan po ng Queen of Philippine Cinema, Gloria Romero. At marami pa po kaming balita at kwento sa inyo hanggang alas 3 magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera at siya po si Miss Pauline Versosa. Alright, now here's a quick rundown of some stories on One News. The Philippine Coast Guard condemns its Chinese counterpart for allegedly using a long-range acoustic device. That's to intimidate PCG vessels in the West Philippine Sea. Crew members said the high decibel sound produced by the LRAD is potentially damaging to hearing. Despite the harassment, PCG's BRP Cabra continues its vigilant patrols along the Zambales coastline. President Bongbong Marcos grants executive clemency to former Iloilo City Mayor Jed Mabilog. This lifts the penalties from his administrative case. Mabilog was accused by former President Rodrigo Duterte of involvement in the illegal drug trade. 3 House committees will begin a joint investigation into the spread of fake news on social media. This will be led by Congressmen Dan Fernandez, Jose Aquino Jr., and Toby Tiangco. The inquiry will tackle accountability measures, impact on national security, and protection for vulnerable sectors against disinformation and cyberbullying. The Philippine Dermatological Society is warning against the use of IV glutathione. This comes after a Filipino woman shared her experience of eye damage linked to the procedure. The PDS stressed IV glutathione is not FDA approved for skin whitening and urged the public to consult reputable clinics for skin care. The EDSA Shrine, Our Lady of Loreto Shrine, and Our Lady of Aranzazu Shrine have been elevated to national shrine status by the CBCP. These churches were recognized for their historical, spiritual, and cultural significance, marking them as important sites for pilgrimage and devotion. And in South Korea, prosecutors have indicted impeached President Yoon Suk-yeol for leading an insurrection. He briefly imposed martial law last December 3. Yoon's lawyers called the indictment the worst choice, while the opposition party welcomed the move. If convicted, Yoon could face years in prison in a historic case for South Korea. All right, moving on to other news, the OFW who died in Kuwait due to alleged coal suffocation has been laid to rest. However, the government wants to investigate whether there was negligence on part of her employer. This and other stories from News 5 correspondent Rainiel Pawid.
Napahagulgol sa kanyang libing ang mga naulilang anak ng OFW na si Jenny Alvarado. Siya ang Pinay na nasawi sa Kuwait dahil sa umano'y cold suffocation o uling na ginamit na pampainit. Pangako namin, mabibigyan ka namin ng prestisya. Napakasakit sa kanya na hindi niya kami nakitang lumaki. Napakasakit din sa aming mga anak na hindi na namin siya makakasama sa aming mga kaarawan, sa pagtitipon ng Pasko, Bagong Taon. Inaasikaso naman na ng Department of Migrant Workers ang kaso laban sa employer ni Jenny. Pinaimbestiga ng ahensya kung nagkaroon ng kapabayaan ng employer ni Jenny kaya siya nasawi. Gayon din ang sinuwalat ng mga kaibigan ng Pinay sa Kuwait na minaltrato at hinipuan nito ng kanyang employer. Well, again, yun ay nakadepende sa autopsya. Sa ngayon kasi, we just really need to rely on the science, which is yung autopsya. Of course, kung may mga testigo who will come forward, welcome din yun. Maging ang cargo company na unang nagpadala ng maling bangkay ni Jenny sa Pilipinas, kakasuhan din ng gobyerno. Bukod naman sa pinansyal na tulong, sinagot na ng DMW at OWA ang scholarship sa 5 anak ni Jenny. Balik Pinas ang Pinay na si Nora Babadilla para magbakasyon. Si Nora ang isa sa 2 Pinoy sa Israel na naging bihag ng militanteng grupong Hamas. Kaya naman sumasa ilalim pa siya sa post-traumatic therapy sa Israel. Yung treatment ko hindi pa tapos, kaya yun. Kahit nga dito, tatawagan nila ako pag everyday para ma-confirm nila na okay lang ako. Kasama rin umuwi ni Nora ang nakababatang kapatid na OFW doon. Kahit pa naging Israeli citizen na si Nora, sa Pilipinas niya pa rin daw gustong magretiro. Babalik naman. Hindi pa lang sa ngayon. Siyempre, kailangan pang mag-ipon ng konti para pag-uwi may konting pera. Kasalukuyang nagkasundo ng tigil putukan ang Hamas at Israel. Sa tala ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, higit 30,000 Pilipino pa ang piniling manatili roon. Karamihan sa kanila mga caregiver. We always advise them to be always alert and to always prioritize safety, kahit saan man yan. But yes, mas kampante sila ngayon. In fact, for a few months na, regular at normal na yung kanilang mga activities. Kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega na 24 na Pinoy sa Amerika ang na-deport sa Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng criminal record doon. Hindi na idinetalye ang kanilang hinaharap na kaso. Pero hindi naman daw ito seryoso o mabigat. Nananawagan naman ang embassy officials sa undocumented Pinoy sa Amerika na voluntaryo na umuwi ng Pilipinas bago ipatupad ni US President Donald Trump ang kanyang mass deportation plan. Kasabay nito may utos na si Trump na pansamantalang ihinto at i-review sa loob ng 70 araw ang US foreign aid sa iba't ibang mga bansa, kabilang sa benepisyaryo nito ang Pilipinas. Kaya ang DFA binabantayan na ang posibleng epekto nito sa ating bansa. Meantime, here are some stories we're watching ahead of the 2025 midterm elections. COMELEC resumes printing ballots today after multiple delays caused by Supreme Court rulings. The printing was initially halted after the High Court issued a temporary restraining order on January 14 in favor of senatorial aspirant Subair Mustafa. Over 6 million ballots were in turn discarded. That cost about 132 million pesos. COMELEC has released updated ballot faces for the 2025 local and national elections on May 12. Voters can preview the ballots for all 18 regions, including senatorial and party-list candidates, on the poll body's website, www.comelec.gov.ph. And the Commission has also successfully conducted mock elections with 100% transmission of results nationwide. Results were transmitted from precincts to central and backup servers in just 14 seconds. And Senator Amy Marcos denies the Philippine Center for Investigative Journalism's report, claiming she spent 1 billion pesos on her 2025 re-election campaign. She called the allegation baseless, saying she would rather spend on rice and Nutri-Buns for Filipinos. Marcos did not disclose her actual campaign spending.
And One Sambayan has unveiled its senatorial lineup for 2025. The slate includes former senators Bam Aquino and Kiko Pangilinan. The list also has ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, former COA Commissioner Heidi Mendoza, Labor leaders Sonny Matula and Luke Espiritu, Dr. Willie Ong, and retired Philippine Marine Corps officer Ariel Querubin. All right, meantime, MVP Group Chairman Manny V. Pangilinan is at the PMA alumni gathering over the weekend. There he shared lessons on courage, integrity, and leadership. Here's the story. Courage, integrity, loyalty. Yan ang paalala ni Manny V. Pangilinan sa pagbisita niya sa PMA Alumni Association Annual General Meeting. The Academy's motto is courage, integrity, loyalty. These three values reverently capture what the soldier does for his country. The Philippine Military Academy Alumni Association held its annual general membership meeting last January 25. With the theme Advocates of Transformation, Cavaliers, Leadership in Action, the organization looked back at the achievements they had in the past year. For many, it was more than just a year of successes, but building stronger camaraderie amid challenges. As part of the ceremony, PMAAI Chairman and CEO Police Brigadier General Raul Gonzalez introduced Manny V. Pangilinan as the lone guest of honor and speaker of the event. MVP shared his humble beginnings, which he hoped to inspire the soldiers to dream even beyond retirement. My father started out as a messenger of the Philippine National Bank before the war. I began at the bottom, coming to San Vera College with $20,000 in my pocket. Further, Pangilinan spoke of his fondness for military learnings. The great generals of history have always fascinated me for their examples of leadership, and I read the biographies looking at attributes which accounted for their success. Aside from his speech, the businessman also answered questions that highlighted the connection of business to national concerns. The PMAAI Annual General Membership Meeting was held at the Tejeros Hall at Camp General Emilio Aguinaldo in Quezon City. Mobile journalist Amy Achanza, we are One News. This is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another breather. We'll be right back. Keep it here. You're still watching Afternoon Delight here on One News. Thanks for staying with us. A motor taxi rider from Rizal finds an unlikely best friend and wingman, his pet duck named Quack Quack. Mobile Journal, Marymon Reyes has the details. Dogs are man's best friend, ika nga nila. Pero para sa isang mototaxi rider na nakilala ko, ang best friend niya raw ay itik. Meet Quack Quack, ang wingman dog na alaga ni mototaxi at delivery rider na si Christian Lacson mula Angono, Rizal. At dito nagsimula ang kanilang story. Nito lang nakaraang taon, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang girlfriend. Siyempong may nakita siyang isang lalaki na naglalako ng mga itik sa daan. Bumili siya ng isa na pinangalanan niyang si Quack Quack. Maamo si Quack Quack, kaya na-train at nasusuotan niya ito ng diaper. Simula noon, kahit saan magpunta si Christian, kahit pag nasa trabaho siya bilang delivery rider mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, kasama niya na si Quack Quack. Gusto ko naman yung maiba kasi parang sa madaling araw kasi wala kang kasama, parang may kausap ka. Saka yung ibang tao kasi natutuwa sila pag nakikita yun, parang nagiging maganda yung pakiramdam. Mula Cali hanggang sa mga mall, Gina G itong rumampa. Mula Rizal, Maynila, at Aba hanggang Nueva Ecija, narating na nila. Ngayon, happy na siya with his family, pero mas naging happy pa si Christian dahil si Quack Quack nadagdagan pa ng 3. At ang plano pa niya, the more, the merrier. Kung mag-aalaga kayo, dapat maging kailangan nila ng tamang pag-aalaga kasi para maging malusog sila. Kailangan ng tiyaga. Kailangan everyday silang naliligo. Sa bawat hamon sa buhay, hindi raw dapat mawalan ng dahilan para lumaban. Pwedeng hugutan ng lakas ng pamilya, kaibigan, pati na ang pet babies. Mobile journalist Marymon Reyes po,
hatid ang muka ng balita. Alright, bago tayo magpatuloy, Tita Pao, itanong ako sa'yo. Ano tawag dyan sa itik na yan kung nag-aral siya ng medicine? Ano? Edi quack doctor. Oh, yeah. Tama. Quack, quack. Dr. Quack, quack. Okay, tutuloy na ba natin? Ito talaga ang pinaka-itik na itik sa lahat ng segments dito po, mga kapatid. Ang segment na babago talaga sa inyong pananaw sa buhay. Ang segment na susi sa tunay na pagkakaisa at ganap na demokrasya. Ito na po ang I Saw the Signs. Usapang pet tayo. Ano yung edition natin ngayon, Tita Pao? Okay, My Pet, My Pride. Wow! Ito, all photos were sent by our avid viewer, Muggsy Alcantara. Muggsy, thank you. Okay, first photo. Oh, ito. Nag-guess mo ba to? Sorry, Mom, I forgot my key. Sabi nung pitbull. Pitbull ba yan? Ay, pitbull siya. Oo, winasak niya. Winasak na lang niya. Ito kaya yan. Akala ko parang sa The Shining. Parang sa Jack. Oo nga, no? Okay. Next photo. Ito. I'm so glad my car came with a puppy holder. Oh, yung cute. Kasya ba siya dyan? Parang husky siya, no? Puppy. Parang husky na puppy. Yes. Kasi malaking hindi yan kakasya sa... Kahit sa kotse mo, hindi kasya yan. Yan yung sa pinto eh, di ba? Yung parang hawakan. Pinto ba? Oo, tama. Oo. Sa gilid. Malaki ah. Sige nga. Paano pag hindi na nakalabas yung puppy dyan? Oo. Sana, gusto ko yung kotse ng ganyan. May kasamang puppy na ganyan. Sabi niya eh, my car came with a puppy holder. Gusto ko na ng puppy holder. Na may puppy talaga. Na may puppy. Next. Alright, this dog poses for photos better than me. Oh, nakasmile siya. Oo nga. Oo. Oh, ayun, cute Actually, naman. Medyo mataba siya ha. Uy, grabe ka naman. Hindi. Fat-shaming ka. Hindi yan body shaming sa mga aw-aw. Oh. Parang senior dog na siya at marunong siyang umiti. Yeah. Cute. Maraming ganyan ah. Alam mo kaya hindi ako ado sa ngiting aso. Oh. They talk about it as if it's a negative thing. Hindi. Cute kaya yung ngiti ng aso. Oo naman. Actually, napansin ko ang aso, pag nakangiti, hinihingal sila nun. Well, in my experience kay Booker, nagpa-pan sila, so parang nakangiti. Pero pag nirelax sila, poker face lang sila. Huwag yung isipin na kung yung mga body expression, facial expression sa tao, ay kapareho din na sa aso. Hindi po. Ang tingnan niyo yung buntot nila. Yes. Kung natutuwa sila sa iyo, nagwawag yung tail. O pag buisit sila sa iyo, kakagating ka na lang nila bigla. Tama yun. Nagka-curl, no? Oo, or tinatak nila sa... Kasi ibig sabihin na may nakakasense sila ng danger. Correct. Ito, may isa pa tayong pahabol na photo. Of course. Ito. Ano pa to? Nak, ituro mo sa akin ang nagsabing ampun ka lang. Nakadamit pa yung aso. Ganyan ako. Nga kayo ni Booker ganyan ako. I-defend ko yung aso ko. Sinong umaway sa'yo? Talaga, sabi. Anong sabi? Sabi niya, I'm a son of a bitch. Tama naman yun. Tama yun ha. Meron pa. Kaya pala tinatanong ni Tita Jan kanina. Pet ba ka mo? Ito, let's take a look at this photo of mogul Robina Gokongwei-Pe. Ito, nag-viral on social media. May hawak po siyang ahas dito. And with reptiles as a background. Siyempre kasi Year of the Snake, di ba? Pero yung kanyang caption, ito, look who finally decided to come out of hiding. May shining, shimmering golden twin with his pretty and pink girlfriend. And here's to a slitheringly good Year of the Snake. Nagets mo ba yung reference? Lord. Of course. Diba may urban legend. Matanda ka na pala. Yun ba yung basehan nun? Oo, kasi medyo dated na yung joke na yan. Baka hindi na yan alam ng mga Gen Z. Ikaw millennial ka, no? Millennial ako. Uy, pero nakakatawa si Miss Robina, di ba? Sinakyan pa niya yung talagang in-acknowledge niya na twin daw niya yon. Pero urban legend lang naman yun sa mall ng urban legend. Robinsons. Si Alice Dixon kasi noon. Alam mo ba yun? Oo. Supposedly si Alice Dixon daw binayaran daw na malaki. 800 million daw. Uy, pero naging father yan for
fiction, short stories. Merong ganyang Dami, oo. short I story. think may ano din na Shake, Rattle and Yes, Roll na parang oo. gumawa sila ng isa. Medyo nakakatakot yun. Nakakatakot, oo. O kumusta natin mga viewers natin sa Afternoon Delight? Oo, ito mabilisan lang. Si Rudel Alcantara, hello po, sabi niya, good PM Sir Lord. And Miss Pauline, Yo. ayan. Hopya pang bakery lang usually. Minsan, tipas hopya kung may budget ang hampas lupa. Uy, ang tipas hopya, mura lang siya. Pero mahirap siya bilhin. Oo. Kasi pinakamasarap niyan, nabibili mo din sa may Tagig. At sa Pasig Market din daw. Ayan. Ito yung mga nasa mga sari-sari stores. Parang checkered yung mga box. Oo. Okay, sino pa? Ito, hello rin. Of course, kay Elmo Cardenas, Sir J.N. Ramos, Hey Epic Sherwin, si Lawrence, si Michael Policarpio, si Katipunan din, at si Milet Rosete. Sabi niya, daming namamatay daw na OFW sa ibang bansa. Ay, naku, sinabi mo, Milet. Very alarming. Katipunan pala siya. Katipunan. O yun ang tawag sa, ano bang tawag sa grouping ng mga felines? Cat. Hindi. Ano? Angkat. Angkat. Pangkat. Pangkat. Oo nga, pangkat. Pangkat. Dami mong baon today, ah. Lagi naman. Oo. Alright. Alam mo, pag naging tita ka rin balang araw, marami ka rin Marami na rin ba akong baon? Kasi yung intimations of mortality, yung reflections mo on life, kasama rin yan, yung mga tito and tita jokes. Wisdom tawag dyan. Tito jokes pala. Pag tita naman, tatanungin mo yung mga pamangkin mo ng, kailan kayo kakasal? Marami nang tatanong sa akin yan. But okay, that will do it for us this Monday, January 27. Thanks so much for watching Afternoon Delight. Ako po si Pauline Verzosa, sitting in for Denise. Thank you, Tita Pao Versosa. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes de Vera. Have a delightful afternoon.